Manay dili makahatag kanimo og kusog, kadi makahatag kanimo sa pagpabili diha sa Ginoo. Kung imo at panon, napigo ka man kay koy, na ko alagad ako sa Ginoo na napakyas man ko kung napigo man ako sa akong sarili pagpatandog ko tinuha sa diha sa Dios. Dili na mao mga tao nga kanang tawag tinuot na sa atong pambal nga naunawaan natin ang ating tinatawag na paglingkod sa Diyos. Ano man ang nangyari sa buhay, kaninaan, kadang tawag natin nga ang mga kabukuan sa buhay na kapagsubok sa buhay sa dili ako nagkaamay sa kanay sa halipin sa Diyos. Kaya ang po sa tasa aton nga offering. Ginoo, salamat sa sinong among ihatag kami mo. Kanay kun ka sa may katapusan sa imong pagpapamaayo. Hindi mo Ginoo ikan among palangitan ang salamat sa imong pagpapuna, salamat sa imong pagpanalangin. Dawat kini uban ang pagpasalamat diha sa imong at kamo gamit ni Dios aron mahimo imong pagpapun pagpadayon diha sa imong pagpapun sa kalibutan sa paghatag sa paggamit kung gamit sa mga tao dapat ang kami hindi kurasa kapasalamatan diha kanyang tanan ang tanan magsiling amen ato sa palakpakan ng Ginoo. Okay, ay amon tayo ng birthday na so na lang mag-aana anupuhan lang yun ng birthday. Niling ko po na tayong lahat ay magsitayo mga kapatid. Hallelujah. At pakiusap, dahil kung wala naman talagang emergency, yung mga cellphone ninyo, itago nyo muna yan, isang tabi nyo muna yan. Upang sa gayon, maibigay po natin ang buo ang ating pag-aalay ng ating sarili. Dahil sabi ng Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Paano po natin mga kapatid, maihahandog po ang ating sarili sa ating Panginoon? Upang malaman po natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, dapat po ihandog natin ang ating sarili sa makatuwid. Wala po tayong ibang iniisip kundi kung papaano po natin maluwalhati ang ating Panginoon. Kaya, dahil tayo po ay nasa huling bahagi ng ating pananambahan sa makatuwid bagay ang pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon, at bago po ang kanyang mga salita, dapat mga kapatid, welcome po natin ang presensya ng ating Panginoon. Dapat po natin, alayan po natin siya ng ating matatapat na pagpupuri. Huwag po natin hintayin na ang Bagyong Christine. Alam po ba ninyo ang pinsala na idinulot ng Bagyong Christine? Napakalawak po ang area na kanyang pinsala. At hindi lamang mga ari-arian ang nawala, maging buhay ay marami din pong nawala. Nangangahulugan po mga kapatid na kapag ang Diyos po ang nag-utos sa hangin, bagyo, ilog para iparamdam sa mga tao kung ano po ang impact, epekto kapag ang Diyos po ang nag-utos para purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng bagyo, sa pamamagitan ng baha, tubig mga kapatid, nakita po natin ang binsala. Kaya huwag na po natin hintayin na utusan ng ating Panginoon ang kalamidad para lamang ipakita na siya po ay makapangyarihan sa lahat. Simulan na po natin mga kapatid
na tayong tao na may hininga, dapat tayo po ang karapat-dapat na magpuri sa ating Panginoon. Dahil nilalang po tayo ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga po, kapag narito tayo sa bahay ng ating Panginoon, hindi po maaaring magsimula ang gawain na hindi po natin itataas ang pangalan ng Panginoon. Na hindi po natin siya papalakpakan. Na hindi po natin siya pupurihin ang ating buong puso. Hallelujah! Malaking leksyon po ito. Mga bata, kayo lang. Mga bata, tumingin kayo dito sa akin na mag-assist kayo. Kapag tumayo ako, mga kapatid at mangaral, i-assist ninyo ang mga bata. Para ang mga bata ito, hindi lamang narito, hindi lamang makinig kayo, hindi lamang narito ang mga bata, para ang gusto nila, makarinig lang ng leksyon o yung pag-aaral, dapat bago mag-aral ang mga bata. Kasi, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, inutusan po tayo ng Panginoon, lahat ng may buhay na may hininga. Hindi lamang ang matatanda ang may buhay. Amen? Amen nga ba? Mga kapatid, dapat maluwalhati po natin ang pangalan ng Panginoon. Ma-impress po natin ang Panginoon sa ating pagsamba. Minsan lang tayo nagkita-kita, mga kapatid, dapat ang ating pong ialay sa Panginoon ay yung the best. Everybody say the best. Dahil ang ating Panginoon, noong lumang tipan, kapag nag-aalay po ang mga saserdote, hindi po yung may kapansanan ng mga hayop. Kung mag-aalay mo sila ng baka, kambing o anuman, the best. Dahil hindi tinatanggap ng Panginoon ang may kapansanan. Kaya sa ating panahon, hindi na po, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga hayop, ihahandugan ang ating Panginoon. But the Bible says, let us offer the sacrifice of praise continually. Ano po ang dapat natin i-offer? Ang ating matatapat na pagpupuri sa Kanya. Tumanaw naman po tayo ng utang na loob sa ating Panginoon. Araw-araw ginagamit po natin ang ating lakas sa paghanap buhay at kung ano ang mga gawain pagkatapos sa araw ng ating Panginoon, hindi natin gagamitin ang ating mga lakas. Mahiya-hiya naman tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Ipaghamit natin ang ating buong lakas alang-alang sa ating Panginoon. Dahil kapag utusan ng Panginoon ang bagyo, kapag utusan ng Panginoon ang hangin para magpuri sa Kanya, malaki po ang pinsala. Kaya, kailangan, mga kapatid, matuto po tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sino ang karapat-dapat magpuri sa ating Panginoon? Ang Kanyang mga anak, ang nakakaalam ng katotohanan. Kayo po ay pinag-utusan magpuri sa Panginoon. Huwag tayong tatamad-tamad, huwag tayong lalamya-lamya para tayong may mga sakit, mga kapatid. Wala naman tayong karamdaman. Pagdating sa tahanan ng Panginoon, parang inaantok, walang kabuhay-buhay. Hindi po yan, mga kapatid, kalooban ng Panginoon na ipakita natin yung ating sarili na walang kabuhay-buhay. Pero pagdating sa school, pagdating sa hanap buhay, napaka-active po natin at alerto. Mahiya po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, si Presidente Marcos ang lahat ng kanyang mga kinatawan, minitsing mga kapatid, dahil hindi lamang isang lugar na pinsala. Napakaraming lugar, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin? Hindi ba sinabi ko lahat ng may buhay na may hininga? Kaya yung hangin na yan, yung para, yung mga dahon na yan, mga kapatid, pakikita na magiging mga dahon, pwedeng magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Kaya magpasalamat na po tayo, mga kapatid, na hindi po ganun ang pinsala dito sa atin. Bagamat may mga ilang lugar binahati naman. Pero anyway, wala pong mga nasawing buhay. Ngunit sa iba, mga kapatid, maraming binuwis na buhay. Kaya po, para matuwa ang Panginoon, hindi niya na pagagalawin ng hangin, gumalaw na po tayo. Kumilos po tayo. Hallelujah. Dahil tayo po ang pinaka-the best na offering para sa Panginoon. One more time.
Sama-sama po natin! Palakpakan! Gamitin po natin mga kapatid, wala pang arthritis yan mga kamay ninyo. Hallelujah, come on church, mga bata. Sige, sumigaw kayo. Hallelujah, hallelujah. Hindi kayo out of place. Kayo po ay nasa tamang lugar para purihin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Amen. Itong mga nagsusumpa mga kapatid, yung mga nagsasayaw, yan sa telebisyon na yan, nagpapakawis mga kapatid, pinakikita yung kanang energy. Hallelujah. O yan po ay utos lamang ng tao. Ginagamit po nila yung kanilang lakas. Utos po ng Panginoon, magpuri kayo sa akin. Wika ng Panginoon. Sino nagbigay ng buhay? Sino nagbigay ng lakas? Ang lahat na nasa atin, galing po sa Panginoon. Ibalik naman natin ang papuri para sa Kanya. One more time. Hallelujah! Purihin ka Panginoon sapagkat ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat ng itaas. Tanging ikaw lamang Panginoon karapat-dapat ng sambay. Wala na ibang Diyos dito sa lupa at langit na karapat-dapat na papurihan. Tanging ikaw lamang Panginoon. Kaya Diyos, hindi po kami nahihiya na pagsigawan namin na magsihiyaw kami na may kagalangan sa pagpupuri sa iyo. Dahil ang aming kalakasan ay utang namin sa iyo. Ang aming buhay ay hiram namin sa iyo. Kaya pinabalik lamang namin ang aming sarili para sa iyo. Nawa Panginoon, ikaw ay masiyahan sa aming mga pagpupuri. Huwag mo na pag-utosan ng hangin ang bagyo dahil marami pong pinsala. Utosan nyo na lamang at magising sa katotohanan ang iyong mga anak na dapat sumigaw ng papuri upang hindi na gambalain pa ang mga kalamidad para magpuri sa Panginoon. Ang mga tao ang dapat magpuri sa Panginoon. Pero dahil ang mga tao, mga tamad, ang mga tao walang gaga, ang mga tao walang pagmamahal sa pagpupuri, utosan na lamang ng Panginoon ng bagyo para magpuri sa Kanya. Hallelujah! Magising tayo sa katotohanan mga kapatid. Dahil nasusulat sa Psalms 150 verse 6, ang lahat ng may buhay na may hininga magpuri sa akin. Kaya kung hindi ka natutong magpuri, mga kapatid, ang kalamidad ang magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat Panginoon sa katotohanan na ipinahayag sa amin upang sa gayon pagdating Panginoon sa iyong bahay. Lord, wala man kaming maihahandog na malaking salapi. Wala man kaming matadala na anuang bagay. Kundi Panginoon, ang aming alay, ang aming ihahandog sa inyo, ang aming pong matatapat na pagpupuri sapagkat nabasa po namin mula sa inyong mga salita, Panginoon, na ikaw ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Ang Diyos naghahanap, ang Diyos uhaw na mga tunay na nagpupuri sa Kanya. Sino pa ba ang ating asahan na magpuri sa Kanya kung hindi tayo kumilos, kung hindi natin ibukaan ang ating mga labi, kung hindi natin iwawagay-way ang ating mga kamay na ang Diyos nga ay dakila, ang Diyos nga ay mabuti, ang Diyos nga ay makapangyarihan. O purihin ka Panginoon, ang iyong mga salita nagsasay. Oh, clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Umawit sa Panginoon at sumigaw ng tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah, hallelujah. Ganyan dapat mga kapatid, papakawis po tayo. Hallelujah. Sa tuwing ikaw ay pumapalakpak, nakakasirkular po ang ating mga dugo. Kapag tayo po ay humihiyaw mga kapatid, dumadaloy ang ating dugo. Nangangahulugan mga kapatid. Hallelujah, yan ang gusto ng Panginoon para maging healthy tayo. Pag napapawisan ka, nagpapahiwatig lamang na healthy body tayo. Hallelujah. Wala na yung bayad mga kapatid, magpuri ka lang. Ibig sabihin, kapag kay pinawisan sa pagpupuri sa Panginoon, malusog ka, malakas ka, dahil ang mga sakitin, hindi na yan pinapawisan, hindi na yan mga kapatid makapagpuri sa ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Before you sit down, I'm going to quote a scripture taken from the book of Psalms, chapter 12, verse 6. The words of the Lord
Everybody say, the words of the Lord are pure words, a silver tried in the furnace of earth, in the furnace of earth, purified 7 times. Clap your hands unto the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po ang lahat, mga kapatid. Woo! Sabihin natin, woo! Yan ang tinik ng pagtatagumpay, mga kapatid. Tayo pinagtatagumpay. Tayo po, mga kapatid, ay meron pong tagumpay sa araw na ito sapagkat malalakas tayo na nag-alay ng papuri sa ating Diyos na buhay. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita. Nagaya ng pila sa horno, mga kapatid. Nagaya ng pilak sa horno na ito po ay dinalisay ng makapitong bisis. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Ang mga anak ng Diyos kailangan kumain ng salita ng Diyos. Dahil ang tao, mga kapatid, ay hindi lamang nabubuhay sa mga material, physical, mga bagay, mga kapatid, na material na ating kinakain. Yan po ay sapat para sa ating physical. Pero pagdating po sa ating kaluluwa, wala pong ibang pwedeng ipakain. Wala po pwedeng kainin ng ating kaluluwa maliban sa salita ng Panginoon. Kaya kung kumakain tayo ng salita ng Panginoon na magbukas na puso, nakafocus ang ating isipan, ang nutrients na ibinibigay ng salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay magsisikula lahat po ng bahagi ng ating katawang, mga kapatid. Ito po ay makakaramdam ng sigla mula sa nutrients ng salita ng Panginoon. Kaya ikaw ay lalas. Amen! Kaya ikay magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng kapayapaan. Dahil ang salita ng ating Panginoon ay nagbibigay po ng kagalakan, nagbibigay po ng kasiyahan, nagbibigay po ng kapayapaan sa ating buhay. One more time, offer a sacrifice of praise to the Lord. Hallelujah! Amen! Glory to God. So, the Word of God is supernatural in origin. Baka, mga kapatid, itinatsapwera po natin, isinasantabi natin ang mga salita ng Diyos at kung ano-ano ang mga binabasa natin, mga kapatid, at wala po tayong panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos at dapat po magising po tayo sa katotohanan ngayong tanghali kung ano po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, supernatural in origin. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Makapangyarihan. Everybody say, makapangyarihan. Bakit may power po ang salita ng Diyos, mga kapatid? Hindi ba ninyo nalalaman na nung lalangin po ng Diyos ang sanglibutan, mga kapatid, at ang lahat na naririto, wala po siyang mga materialis, diba? Wala po siyang mga material na inihanda upang gawin ang mga bagay na nasa sanglibutan, datapwat niya. Kaya origin, supernatural and origin, because Genesis chapter 1 verse 1, and the beginning, God created the heaven and the earth. Anong ginamit? Verse 3, and the Lord said, let there be light, and there was light. Nagsalita lamang siya. Everybody say praise the Lord. Kaya very powerful ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag po nating isang tabi at baliwalain ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang perpektong gabay ng ating buhay samantalang tayo po, mga kapatid, ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah!
walang ginamit ng mga materialis, mga kapatid, datapwat sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay sa sangkalagitnaan, mga bagay sa kalupaan, lahat ng nilalaman ng daigdig ay nagkaroon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. The Word of God is supernatural in origin, and the Bible says in Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Wow! Hindi ba kayo, mga kapatid, namamangha? Gaano kagila-gilala sa mga salita ng Diyos? Ang sabi niya, ang aking mga salita ay buhay. Everybody say, buhay. Buhay. Mabisa. Amen. At matalas. Buhay, mabisa, matalas. At sa susunod, mga kapatid, na pananalita, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na tindi. At ang sabi roon, mga kapatid, at hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasukan, at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng haka ng puso. Wala po tayong ligtas. Sabihin mo, wala kang ligtas. Hindi ka makakaligtas sa salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi ko ng banal na kasulatan, mga kapatid, na ang mga salita ng Diyos ay madaling kumilala sa iyong mga pag-iisip. Alam ng Diyos kung ano ang iniisip mo ngayon. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung sa ating pagkakaupo diyan, talagang sincero po tayo na makiniin o sincero po tayo, mga kapatid, na sasambahin ang ating Panginoon. Alam niyo, ang Diyos ay mapanibuguin, siloso. Panahon na ng Panginoon ito. In everything there is a season. That's why this is now the perfect time of God. So, dahil ito'y panahon niya, dapat wala siyang kahati. Amen? Amen. Napakaraming. Ay, di ko alam kung anong iniisip niyo ngayon habang nagsasalita ako. Pero wala tayong iligtas sa salita ng Panginoon. Alam niya ang ating mga iniisip. Amen. Alam niya, mga kapatid, kapag kainuna mo ang Panginoon higit sa Kanya, yan po ay huwag lamang, mga kapatid, ang mga larawan, yung mga rebulto, ayan ang tinatawag na Diyos-Diyusan. Kapag kainuna mo ang anumang bagay, lalo-lalo na sa panahon ng pananambahan, iba-iba ang laman ng utak natin, yan po ay Diyos-Diyusan. Yan po ang iyong sinasamba. Kaya po pwede, kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, dapat po ibigay na po natin ang ating puso't isipan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Walang ibang iniisip kundi ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Biblia, madaling kumilala ng ating mga pag-iisip. Ano bang laman ng ating puso? Alam natin ng Panginoon yan. Hindi tayo, mga kapatid, hindi po tayo makakatago sa ating Panginoon. Alam niya. Pero ano bang layunin natin kung bakit tayo narito sa bahay ng Panginoon? Para sa isang bagay, sa Espiritu at katotohanan. Pag sinamba natin siya, mga kapatid, una sa lahat, pagpapalain niya ang ating buhay. I-bless niya ang ating mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Kaya binigyan ko ng diin, mga kapatid. Kung gagawin po, kahalaga ang mga salita ng Panginoon. Supernatural in origin, eternal in duration. Wala kang forever dito sa lupa, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon!
Itabi mo na yung cellphone, huwag mo na gamitin ang ating mga kamay, palakpak para sa Panginoon. Mahilig ka kasi ang kung ano ang mga tinitiknot or ano. O kuwan man, hindi muna. Kay kukunti lang ilan, minuto na ako nagsasalita mga kapatid. Hindi naman ako napakahaba-haba eh. Dahil pag nakita nyo, pag umaba ako mga kapatid, hindi nakakasimangot. Sumisimangot na yung hindi na alam kung anong gagawin ninyo. Kaya hindi na ako nagpapakahaba. Kaya palibasa maiksi lang, dapat absorb. Hello! Ay, nung nakaraang linggo mga kapatid, hindi natin alam kung napuno na ang bilang ng Gentiles. Baka hindi na tayo napapabilang. Pero buong puso ako naniniwala, hindi pa mga kapatid, dahil nangungusap ang Panginoon sa ating puso. Pag wala na nangungusap sa ating puso mga kapatid, baka napuno na bilang ng Gentile. Kapag napuno na, wala na tayo, hindi na tayo kabahagi. Ang kaligtasan sa mga Hudyo na. Tingnan mo, dira pa rin hanggang ngayon. O, anong ibig sabihin? Hudyat yan mga kapatid, malapit nang napuno, malapit nang makumpleto ang bilang ng mga Hintil. Hindi pa ba tayo nagigising? Hindi pa ba tayo mga kapatid naglilingkod ng maayos sa Panginoon? Hallelujah. Mga kapatid, ang alam niyo ang comfort ng Panginoon. Ang kumbaga sa ang kaligayahan ng Panginoon. Nakita niyang mga anak niya na talagang masigla, may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Paano natin maipapakita? Ay diyan lang sa atin, simple lang mga kapatid. Once na tayo nakikita. Pero kahit once na mga kapatid, nakita naman ng Panginoon na talagang sulit yung paglilingkod natin, dibdiban yung ating pagsamba sa Panginoon. Ay pag nakita niya yung mga attitude mga kapatid, ay wala na maraming kuskus balungos. Alam niya na yung iniisip mo, alam niya na yung pangangailangan mo. Ay nako, mayroon pa ba tayong, hello? Mayroon pa bang lingid sa kalabanan? Alam niya lahat yun. Kaya naman, mga kapatid, pakiusap. Hallelujah. Pag nandito tayo, nagkikinig tayo, hindi naman 2 oras ito. Ilang sandali lang. Palakpakan natin Panginoon. Kaya gusto ko pong bigyan mga kapatid ng diin kung ano itong sinisigaw natin, yung ano itong pinangangaral natin sa likod ng pulpit, salita ng Diyos. At ngayon ang salita ng Diyos, supernatural in origin, eternal in duration. Wow! Kaya nasasabi ko kanina, walang forever dito sa mundo. Dahil lahat ng nakikita ng mga mata pansamantalaya, ang tanging forever ang salita ng Diyos. Palakpakan natin siya. Bakit forever ang salita ng Diyos? Mga kapatid, ang sabi ko sa 1 Peter chapter 1, verses 24 and 25, that all flesh, sabi ng salita ng Panginoon, are as a grass, and all the glory of men as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. Yan ang forever. Kaya ang mga bagay dito sa mundo, walang forever dito sa mundo. Ang tanging forever, mga kapatid, na binabanggit ng salita ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Lahat ng laman, tayo mga kapatid, mga laman. Ibig sabihin, may simula ang ating buhay sa makatuwid. Ang ating buhay ay may katapusan. Kaya sinabi ng Biblia, and all flesh is as grass. Ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang lahat ng karangalan ng tao ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Dadato. Sabihin natin, dadato. Ang mga salita ng Diyos ay namamalagi magpakailan man. Forever. Everybody say, forever. Kaya mga kapatid, kapag kumakain tayo ng mga salita ng Diyos, nabubuhay ang ating kaluluwa at hindi lamang
Everybody say praise the Lord. And the Word of God is infinite in scope. Hallelujah. Wala nang madahilan ang lahat ng mga tao, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and then the end shall come. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, saan mang lupalok ng mundo, ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ay kayang abutin ang universo. Saan ka tatakas? Mula sa salita ng Diyos, maaabot ka ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagka hina-hina yung mga palakpak natin, mga kapatid, wala kang kain, pero malakas ang busos ko. Kung ba kayo kumain, yung palakpak nyo hindi nakakapatay ng langaw. Hindi nakakapatay ng lamok. Anong ginigising niyo? Nasa presensya tayo ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon matunog. Sabi ko matunog, lalong tumahimik. Iba talaga ang tao may kabaliktaran ng minsan. Kasi mga kapatid, kung hayaan ko lang kayo, ang ganda ay okay naman kung nagmumuni-muni kayo. Ay, salamat Panginoon, nabuksan ang puso. Kung nagmumuni-muni kayo, laki pa rin ang utang ko. Naku, mayroon pa akong obligasyon. Naku, mayroon pa akong pupunta. Naku, ang examen ko, paano ko may pasa. Naku, hindi pa ako nakapag-aral. May goodness. Andito na nga lang, kunting panahon, iba pa. Ano-ano pa ang iniisip? Buuhin na natin. Mga kapatid, i-focus na natin yung ating attention. Everybody say praise the Lord. Oh, 5 minutes na lang, tapos na ako. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, ang mga salita ng Diyos, infinite in scope. Nangangahulugan mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, kung ako'y pupunta sa Sion, naroon nandoon ka. Kung sasabihin ko, ako'y ikay pupunta doon sa ibayo, sa kabilang ibayo, mga kapatid, sasakay ako ng barko, o kaya ako'y sasakay ng eroplano. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, abutin ka pa rin ng salita ng Panginoon. Dahil ang mga salita ng Panginoon, kung ang scope ng pinsala epekto ng bagyong Christine, mga kapatid, ay napakalawa, pero hindi naman yan nalalahat. Meron pa rin lugar na natitira. Pero ang scope ng salita ng Diyos, tatamaan ka saan kang lugar, is like a ballistic missile which can reach in its target anywhere at any time. Hallelujah. Ganyan ang salita ng Panginoon. Wala kang ligtas. Tatamaan at tatamaan ka. Ang lastly, napakaraming mga dalubhasa, napakaraming nagdudulubhasa, katakot-takot ang mga libro, katakot-takot mga kapatid, ang mga pinag-aaralan kung ano-ano pa mga kapatid. Pero I tell you, wala pong sinasabi divine in authorship. Wala po. Only the Word of God. The Word of God is divine in authorship. Nangangahulugan mga kapatid, walang mintis, walang kulang, hindi nagkakamali. Amen! Amen! Mapala man ang langit at ang lupa, mananatili pa rin ang salita ng Diyos. At pagdating ng paghuhukom, we shall be judged according to His words. Hahatulan tayo sa pamamagitan din naman ng kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, ang salita ko na sinasalita ko sa inyo, siyang maghahatol sa inyo sa huling mga araw. Hallelujah! Because the Word of God is divine and authorship. 2 Peter chapter 1 verse 20. Verse 20 and 21, the Bible says, there is no, knowing this first,
that no prophecy in the Bible, that no prophecy has any private interpretation. Or no prophecy that have any, knowing this first that no prophecy, does that have any interpretation. But, ito na, but, holy men of God is faith as they were moved by the Holy Ghost. Everybody say praise the Lord. Mayroon ginamit mga kapatid. Ilan yan? Almost 40, more than 30 writers mga kapatid. Pero alam niyo ba na ang sumulat sa salita ng Panginoon? Sabi ng mga pilosopo, yung Biblia, gawa lang ng tao yan. Sino ba ikang sumulat niyan? Tao. Gawa lang ng tao. Kaya, parang hindi ka panipaniwala dahil gawa ng tao. Yung mga utak, mga kapatid, yung tinatawag, yung, ito sabi ng Biblia, for the natural man. Natural man. Natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. So ang mga natural daw ng tao, ang mga spiritual na bagay, kamangmangan, walang saysay. Kaya nakatatalastas noon yung mga spiritual na tao. Everybody say praise the Lord. Kaya alam mo naman sino ang gumawa. Amen. Kung ang prinsipyo, mga kapatid, dahil gawa ng tao, hindi na natin paniwalaan, hindi na rin na tayo maniniwala, mga kapatid, sa mga paaralan. Gawa ng tao yan. Sa mga hospital, gawa din ng tao yan. Hindi na rin tayo nagpapagamot dahil gawa lang din ng tao yan. Di ko ba? Pero mga kapatid, ito ang good news. Everybody say good news. Ang good news, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, alinman ng kasulatan ay hindi po nagmumula sa sariling pagpapaliwanag. Datapwat mga banal ng Diyos na inuudyukan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa pagtatala nila o pagsusulat nila, mga kapatid, hindi nagmumula sa kanilang sariling dunong, sa kanilang sariling kaisipan. Sila po ay inuudyukan. Ito ang isulat mo. Ganito ang isulat mo. Sila lamang inuudyukan. Sila lamang ay binubulungan kung ano ang nararapat ng isulat. Gets natin? Kaya po ang lahat na isinulat nila, mga kapatid, kaya nga, sabi nga, divine in authorship, dahil banal na Espiritu Santo ang author, ang may akda, walang pagkakamali. Dahil ang banal na Espiritu, which is the greatest teacher. Palakpakan po natin. Hallelujah! Kaya naman, mga kapatid, conclusion, kumbinsido na tayo. Believe na tayo, maniwala na tayo sa salita ng Diyos. Amen. Maasahan ba ang salita ng Diyos? Amen. Mapapakinabangan ba ang salita ng Diyos? Amen. Totoo ba ang salita ng Diyos? Amen. Ito ang panguling pangungusap na gagawin ko sa inyo. Paparinig ko sa inyo. Matthew chapter 7. Ang sabi na kayo'y mga tao, bagamat kayo'y masasama, marunong kayo magkaloob o magbigay ng mabubuting kaloob. Amen. Kung ang isang anak humingi sa inyo ng tinapay, bibigyan niyo ba? Bibigyan niyo ba ng bato? O kaya humili ng isda? Ibibigyan niyo ba ahas? Hello? Ano ang sabi ng ko? Wala sigurong, aywan ko, baka may ganyan na yung klaseng magulang. Kung pahingi, Papa, gutom ako. Walang problema. Kita ng bato na, no? Kadako na, tanawon ta, hindi ka mabusog. Isda hindi na ako nakakaagin. Why naging ko katilaw sa isda pang? Gusto mo isda? Kita ng obrada, kikauna na. Pangita ka isda na wakay, pangita na yun. Hindi na mangita ka wakay. Kung ano na, ara-ara. Kung anong ara na, aro na. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kanina, ipinaliwanag ko mabuti. Talagang
binibigyan ko ng diin ng mga salita ng Diyos. Ito po ay dinalisay ng dinalisay, ilang beses? 7 beses ito, dinalisay. Sa makatuwid, walang kadudadura. Pag sinabi ng Diyos, totoo! Sabihin niyo, totoo! At tingnan niyo, bitimbang totoo niyo, nahihiya pa kayo ang kinid. Dati, nahihiya pa kayo na pangangalandakan o pagsigawan. Totoo! Kaya naman mga kapatid, medyo wa-effect ang salita ng Diyos dahil totoo kaya ay mangyayari yan. Baka hindi. Huwag ganyan. Dahil a double-minded man is unstable in all his ways. Ang mga may dalawang akala daw. Dalawang akala, hindi pwede mamangka sa dalawang ilog. Amen! Sa nakatuwid mga kapatid, kumisidor po ba tayo? 1 minute na lang. Kumbinsido po ba tayo mga kapatid? Amen! Na ang salita ng Diyos ay bawang katotohanan. Amen! Kaya yakinin natin ang kanyang sinabi. Ano ang kanyang sinabi? Kayo, mga tao! Bagamat marunong din naman kayo magbigay ng mabubuting kaloob sa inyo, mga anak. Ano pa kaya? O, tingnan nyo! Tingnan nyo! Tumingin mo na kayo sa akin! Kung saan-saan kayo nakatingin? Ha? Ang sabi ng Panginoon, kung kayo bagamat masasama, marunong kayo magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Ano ba ako? Sabi ng Panginoon, na magbibigay ng mabubuting bagay doon sa mga nagsisihingi sa kanya. Amen! Huwag mawalan tayo ng pag-asa o panghinaan ng loob sa mga sinabi ng Panginoon. Humingi ka at ikaw bibigyan. Magsihamak kayo at kayo mga kakasunto. Magsituktok kayo at kayo uusan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang bawat nagsisihanap ay makasusumpong. At ang tumututok ay binubuksan. Hallelujah. Paniwalaan po natin yan, mga kapatid. Ngayong umaga, bukas na po ang pintuan ng Panginoon. Inanyayahan na po tayo, mga kapatid. Ano pa ang yung problema? Ano ba yung pasahanin natin sa buhay? Ano ba yung mga bagay, mga kapatid, na hinihi at dinadalanan natin? Well, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo lahat. Kayo mga nabibigatan. Kayo may mga suliran. Lumapit kayo sa akin. Ang sinumang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko siya itatakuin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tumayo na po tayo lahat, mga kapatid.